pag-ibigan at maghanap ka upang masulungan mo ang kapayapaan. So ang kapayapaan is Islam. Tanong, brother. Yung ang tanong ko sa kanya, ang ituturo niya lang daw ay Yesu Cristo. So ang tanong ko sa kanya, ano yung ituturo mo yung tinuturo ni Yesu Cristo? Sige, sige. Alam mo ba, Pastor, yung tanong? Okay. Yung tinuturo natin ay tungkol kay Cristo. Ang kanyang pagkados, yung kasuntuhin, ay nakasang tao. So yun po, ang katuruan ko tungkol sa Biblia, ay pagkakilala tungkol sa Yesu Cristo. Ustad? Gusto ba sumagot, Ustad? Okay. Nagpasta si Ustad, ito susunod. Sino si Brother Mike Sabala? Mike Sabala. Pangalan? Ang pangalan ko ay si Arturo Sinis. Dating miyembro ng dating daan. Pero ngayon, wala lang pinaalit ang sikat. Wala lang akong mananampalataya sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang tanong ko kay Brother Barcelona ay ganito. Saan matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kaligtasan? Sa relihiyong Islam ba o sa relihiyong tunay na Kristiyano? At kung sa relihiyong Islam, kaya ba itong ipatunay sa praktikal na pamumuhay sa panahon ito? Yun lang po, salamat. Ang katanungan ng ating kapatid ay saan daw matatagpuan ang tunay na kapayapaan? Sa relihiyong Islam ba at sa relihiyong Kristyanismo? Yung katanungan niyang yan, in fact, ay nasagot na mismo ng nagsasalita. Dahil kung natagpuan ko ang kapayapaan sa relihiyong Kristyanismo na dating si Reverend Armando Barcelon, with Reverend License number 1114, volume number 8, pages 64-65, ang kapayapaan sa pagiging dating Reverend na pastor, dating Kristiyano, mananatili ako sa Kristyanismo dahil nandun ang kapayapaan. Bakit ako umalis sa Kristyanismo? Dahil hindi ko nga nasumpungan ng kapayapaan dito sa pananampalatayang Islam. Tunay! Nasumpungan ko ang ganap, hindi lang mga kapayapaan, kundi ganap na kapayapaan sa dakilang tagapaglikha ang anak ko. Ilang Barcelona, ang katanong kasi ganito, saan matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kaligtasan sa relihiyong Islam ba o sa relihiyong Kristiyano? At ito ba ay nakikita sa inyong pamumuhay sa panahon ito? Nasagot ko na. Kompletong kompleto. Okay, maraming salamat. Center sa Luneta, kaya lang, wala na ako. Sa iba ko kakataon, pero kung hindi naman sa ngayon. Pero ano ko lang, suggestion ko lang naman. Gusto mo tayo na yun? Eh, walang problema. Okay sa akin kahit anong oras. Kaya lang, Mamaya, pag-usapan natin yun. Mamaya, hanggang una tayo mataya dito. May mga Christian na yung tatanong. Hindi po yung Christian, kasalukuyang Christian. Sila iba. Isang lang po, Tahimik lang po, tahimik mga kapatid. ang tanong ko, kasi wala rin ang Biblia. Okay, sige. Diretso mo, diretso mo. Ilang chapter ng Biblia ngayon? Kanina niyo po tinatanong kay Pastor Kidya po yan, ano? So, wala po may sasabi, no? Ang masasabi ko ang figures, thousands po. Ano po? Salamat po. Tuloy na ako Ustad! Ustad ka lang, dati naman yung pastor. Ustad, ano masasabi mo tungkol sa Bible? Ayun po yung gusto niyo, 73, 66. Wala po yan. Maganda po ang tanong ng ating kapatid. Nasagutin natin siyempre naghahanap ng katanungan ang ating kapatid. Ang sagot ko po dyan ay, alin po bang sinasabi nyo na bibilangin ko ang chapter na sasabihin sa inyo? Ito po bang bagong sali ng banal na kasulatan? Wala nga akong Bible eh. Ito po bang Holy Bible na kung saan ay merong American Standard Version o itong ang Biblia? Ito po bang ang magandang balitang Biblia? Ito po kasi chapter niya eh. Ito po bang Textual Concordance Holy Bible na New Century Version? Iba po
isa. O ito po kaya, Tagalog English version, Good News Bible. O kaya ito naman na New World Translation. O kaya ito sa Holy Bible. Revised Catholic Edition. O ano po ba dito ang bibilangin natin? The New Revised Standard Version. Ito, iba ito, pinakaluma ito, wala ito kasi Pastor Palima. Yung mga matatandang pastor ngayon, wala sila nito. Mas matanda ito dahil bakit? Wala ito pangalang Yesu Cristo rito. Pero Bible po ito. Pero pangalan ni Jesus Christ wala rito. Ano? Holy Name Bible. By Trina. Revised by Trina. The Scriptural Research Association. No po? Matagal na ito talaga. Ito 100 years itong Bible na ito. No? Holy Name. Iba po yan naman ang chapter niya sa iba doon. O ito po mga iba. O baka nandun The Promise. Ano po? Hindi ko po alam dito, kalin dito. Kasi po, kung pipiliin natin itong dalawa, ito, itong Good News Bible, ito po ay 73 books. Pag pinili naman natin yung King James Version, 66. Pag pinili naman natin yung isa rito, may mga verses nawawala, may mga chapter nawawala. Ano po yung mga nawawalang chapter? Yung Marcos 16, talatang 16, Mebe hanggang 20, wala po sa Biblia. Pero sa ibang Biblia, may naman. Kaya, yung tanong kanila, ilan po ba ang chapter ng Biblia? Eh, marami po, hindi iba-iba eh. Nagkokontrahan eh. Pag pinilan natin, iba-iba ang bilang nilang lahat. Ano po? Meron pa po yung Bible na nandun na iwan ko, 50 version pa yun. Alin doon ang tunay na Biblia na bibilangin natin na chapter? Hindi kagaya sa banal na Quran. Ang banal na Quran inukumpara sa Bible. Tunay, meron siyang 114 chapters. At meron lamang siyang 321,250 letters! Pati letra, hindi na bawasan, hindi na dagdagan. Mula nang ipakayag kay Propeta Muhammad, tunay na authentic, mapapanaligan at kaligtasan, magiging sandigan ng kaluluwa ng bayan. Ustad Inaibe. Okay. Inaibe. Inaibe. Yung gawin ko si Pastor, ako si Christopher Panghiban. Dati rin po akong born again. Ang katanungan ko po ay kung alam niyo po ba kung sino ang tunay na born again, ang mga Kristiyano po ba o ang Islam? Yung sinabi ng Panginoong Jesus, born again, ano po, ginagamit po yan ng mga Kristiyano po. Ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, ang sinuman Kristiyano, Hudyo, Protestante, Sabadista, Mormon, born again, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witnesses, na patapos nilang makita ang katotohanan, sila ilumakab sa Islam. Ang sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay katulad ng isang bata na bagong silang na walang taglay na kasalanan. Yun ang tunay na born again. Okay, yung tatanong, gusto ko lang muna sabihin na hindi yung Panginoon si Jesus at kailan naman ang Panginoon na hindi maaaring ang katawang tao. Ito po yung katanungan ko. Gusto ko lang tanungin si Pastor Fidel. Fidel po ba? Ano bang nasa loob ninyo, Pastor Fidel? Nervyos. Nasa loob ba? Ano bang nasa loob ninyo ngayon na narinig nyo ang mga paliwanag tungkol sa Islam? Paliwanag ba kayo na Islam ay paliwanag sa inyo? Ano mo sa sunod nyo na may napakinggan nyo ang maraming paliwanag tungkol sa Islam? Maraming salamat po. Balik ka na ng tanong. So, tayo mga siguro, nasa sa loob ko yung namit ko kayo. At nakita ko paling tinuturo nyo. Then, at nakita nyo rin paling tinuturo namin. So, kayo po mag-decide na ito ako. Kayo po nakakalam. Ba't ang mga Kristiyano pag tumatawag sa Panginoon, magkakaibaw? Yung ba ay matunay yun? Sinasabi nila, friends, no? So, Lord, tapos